ay talaga mapapano ka talaga. Kasi lahat kami parang, gising kami tapos tingin kami ng tingin sa, sa bintana kami mga pasahero. Na, oo, aabot pa ba kami? Dahil sa mga ganong mga ganong time, mga ka talaga eh, paano, mapapaisip ka na paano kung ito na yung last minute mo sa buhay, mga dako na talaga, kung kukunin ka ng Panginoon. Eh, salamat sa Panginoon, iningatan niya kami, pinaparanas niya sa akin na dapat sa lahat ng oras ay maging handa. Ah, kung baka hindi natin alam mo, hanggang gano'n na lang talaga palang buhay natin, eh, ilaano natin sa Panginoon. Salamat sa mga ganong experience na pinagkakalog sa akin ng Panginoon. Na nababalik ako para kung nasa Sampal ba, dito ka lang. Kasi, siyempre, pagka nandun sa Manila, mga kapatid, sa totoo lang, hindi ko kasi feel yung church doon. Para kasi, um, um, ano yung mga born again style. Sigaw-sigaw, basta, hindi mo, yung pakiramdam ko nung nasa denomination ako, ganun yung pakiramdam ko pag nag-church ako doon sa Manila. Unlike kila Pastor Nestor ito. Layo ko lang kasi, pero ayun, may mga time na talagang napapaisip ako na sana yumaman pa kami, mga ganyan yun. Yung kaisipan ko nababaling na dito sa mundo, na nakakalimutan ko na mag-isip na malapit na nga pala dumating ang Panginoon. Kaya hindi dapat ako mabaling sa ganung mga bagay. Though nangangarap tayo pero hindi dapat na mag-focus. Kaya salamat sa Panginoon sa mga paalala, sa biyaya na rin na pinagkakalap niya sa akin, sa pag-ingat sa akin, mag-ina dito sa kurot. Ipinabalik ko sa Diyos ang mataas na pagpapalala. Amen. So, yeah. Ikutin natin mga kapatid. Sino pa po, mga kapatid? Ay, ating Pinupuri ko po at pinapasalamatan ang Panginoon na hindi naman po siya nagpapabaya. At si Sister Rose po, nasalina na po siya ng dugo. At okay naman po, nung nakausap po siya, sabi niya, ate, lumakas ako, nung nasalinan ako ng dugo, sabi niya gano'n. Nung ano po kasi, nung linggo, naabutan siya ni Pastor Mar ng pera, tapos nagpa-check up siya. Yung palang inabot ni Pastor Mar sa kanya, parang parang sakit buhay niya na yun. Kasi emergency na pala siya. Hindi niya alam. Wala naman siyang nararamdaman na nahilo. Pero sabi nung doktora, kailangan mo ng masalina ng dugo. Sabi niya, doktora, pwede ba na wala pa kasi akong pera, mag-iipon pa po ako bago sabi ng doktora ay hindi na pwede kasi emergency ka na, ay baka biglang mapaano ka na. Tapos nung Webes, yung tauhan ng doktora, pinahanap siya dito. Sabi sa kanya, pinaalalahanan siya, huwag po kayong ibaliwala po yan, kailangan na po kayong masalina ng dugo. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos kasi siya yung gumagawa ng paraan na ako nga, kung ano yung mangyari sa kanya, tanggap ko na rin eh. Kasi kanya na nga yung kalagayan eh, kanya na nga yung itsura. Kaya, ano pa man, ano na yung kalooban ko. Pero naniniwala pa rin ako na siguro dagdagan pa rin ng Diyos ang buhay niya dahil at nung umalis sila umuwi nga ako dito ng Webes, lulungkot ako kasi akala ko nga baha na naman dito sa amin. Lagi kong pag umuulan doon na hindi ako makatulog, naalala ko dito, sabi ko, kasi yung anak ko kasi dito na umuuwi. Sabi ko mababaha na naman sila. Saan na naman sila mag-i-evacuate. Ngayon, nagpapasalamat ako sa Diyos na
Hindi na rin ganun kataas yung tubig na katulad ng dati talaga inabot ng, yung tubig kasi sa amin yung Bertito, inaabot ng ano, yan, mismo sa bahay namin. Hanggang laiko yan, nakatiyad pa ako. Lalim talaga ng tubig yan. Pero ngayon ano na lang, yung ganito lang sa hita. Ang inaano ko lang, pinaparahan sa Panginoon, huwag na lang abutin yung higaan. Pero kasi hindi kung saan mag-evacuate eh. At pinapasalamatan ko ang Panginoon kasi nung umalis na, sabi ko, Crisia, emergency na pala yung tita mo, bakit hindi ka pa muna hindi niyo muna, akala ko, dadalhin mo na siya agad dun sa sabi daw ni Tita Rose, pumasok muna daw siya dahil kaya pa naman daw niya. Kaya nung Biyernes, nung umalis sila, ang dala niya lang pera, yung yung inabot ni Pastor Mar, tsaka may konting pera din si Cristia. Pero awa ng Diyos, pagdating doon, 1.5 agad yung nila, yung binili ng mga materyales, tapos ang dami-dami pa daw pinabibili. Ngayon, wala naman sanang problema kasi may PhilHealth naman siya. Ang sagot na rin daw ng PhilHealth yung mga gamot. Kaya lang ang problema, kung alin pa yung mga mahal na gamot, yun ang wala pa sa ospital. Awa ng Diyos naman, yung mga pangangailangan naman niya na nabili naman. May mga rin ng sa kay Cristia, yung mga tinawagan niya naman, naman sa kanya. Ngayon, akala ko kasi uuwi na sila ng Sabado. Hindi pa sila pinauwi dahil kailangan pa daw obserbahan kung ilan pa yung count ng dugo. Dahil kung kukulang pa, sasalin ng pala yata uli. Ngayon, naniniwala naman ako na ang Diyos naman gumagawa ng paraan. Kasi ako kasi may yung parang lagi ba akong nalulungkot. Parang lagi ako nakakaramdam ng kalungkutan pag naalala ko yung mga kapatid ko, si Cristia, si Ernie, nalulungkot ako. Kasi nalulungkot ako dun sa mga nakikita ko sa kanila na parang labag ba sa salita ng Diyos. Isang beses nga naalala ko pala yung nandun ako sa kala Sister Rose, naupo ako doon, parang naramdaman ko yung sobrang nalulungkot ako. Tapos nag-pray ako. Tapos humiga ako. Tapos parang natuwa ako kasi kasi si Bernice bigla ako nilapitan. Kinisan ako. Parang feeling ko na-comfort ba ako ng angel. Kinisan niya ako. Parang natuwa ako. Tapos umalis sandali. Pagbalik, inabot yung tablet ko. Nakita niya pala yung tablet ko doon kaya salamatan ko ang Diyos na bibigay siya talaga ng comfort sa tao. Basta tumawag ka lang sa Kanya. Kaya, nagpapasalamat nga ako sa Panginoon dahil pagsubok lang naman, may mga talaga sa buhay, may mga dalahin talaga. Kailangan magpatuloy lang. Katulad ko, lalo na ako, matanda na ako. Kailangan no turning back na rin talaga. Kaya pinupuri ko, pinapasalamatan ang Panginoon. Ang lahat ng papuri, binabalik ko sa Kanya. Sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Meron pa po ba mga kapatid? Kung wala naman uli nga ay nagpapasalamat sa ating mga Panginoon. Sabihan na siya rin ang nagbibigay ng kalakasan sa aking katawan, mabutit. Yung naramdaman ko yung mga nakaraang mga buwan na yun, makagal-kagal na rin. Mga naramdaman ko pa siya, pero hindi na tulad ng dati mga kapatid na halos hindi ako tayo ng ilang minuto o 2 minuto, hindi ko kaya. Ngayon, naramdaman ko na lang siya, pero kaya ko na kumain ng matagal, makapagpagdag na lang ko ng maayos. Nawala na yung dito sa ay balakang ko, wala na siya. Kaya, salamatan kay Panginoon sa kanyang putihan. Ganun din sa trabaho.
nalipat din ako sa ano, lahat ng samantala, nalipat man ako sa Nakison, tulong ng staff dyan sa Coron, kung din umaga, hatid naman sa gabi. Dahil yung driver kasi nung ano, nung views na yun, ano rin mga kapatid, nagtulad din sa akin ang nangyari sa kanya. Inutin daw siya na ano, tapos gano'n na. Matindi yung tama niya mga kapatid kasi nakapungkot siya. Ayun, nakapungkot siya tapos yung type niya, hindi tuwid, tagilid na ganyan. Nakapungkot ko na. Ang manong talaga mukha niya na yung sakit talaga. At sabi niya, matagalan tayo sa brother. Ikaw muna talaga muna dyan. Tapos, sinabi ko doon kahapon, ihatid ko doon sa bayan yung Sir Alan. Tapos, sir, pwede ba yun, sir? Sabi niya, ano yun, sir? Si brother dito ang sa akin eh, kasanayan na nila eh. Sabi ko, pwede po ba yun na ano? Habang hindi pa nakabalik si Michael dito sa pag-drive dito sa Diyos. Kaya ako muna po yung ano, mag-drive dito. Sino po ang drive dyan? Wala mo ibang mag-drive dyan, ikaw naman. Sabi ko, paano kung magpapos na yung mixer? Kailangan operator. Hindi yung si kasi yung unit niya sira. Siya mo nasasapa dyan sa unit mo. Sabi ko, sige sir, salamat. Ayun, salamatan kayo Panginoon. Tutulong mo kasi kasawa na rin ako doon sa unit niya. Luma-luma na. Laging nagkakaroon ng trouble. Tapos yung mekaniko naman, pag i-report na sa kanya, pinipingi-pingihan niya yung hindi niya ginagawa kasi pwede mong gamitin. Nahayaan niya lang. Pag i-direct mo naman na-report doon sa mga matataas, galit siya. Bakit daw hindi naman yung mga engineer yung gagawa ng unit, siya naman, bakit daw kung report? Pero hindi kasi siya ano tawag dito? Battery, pag doon report talagang pinupok siya kagad eh. Ayun nga, hirap. Kahit napapanda akong pwede na, kung balik ko sa gano'n kasi wala may prito yung buhangin pag lalong tag-ulan, basa, hindi magbaba doon sa full drum. Kasi wala yung vibrator niya. Ginagamit pa ng panghuli ng buhangin, dapat sa puros na yun eh. Ginagamit ng huli, kasi siminto. Pasalamat na rin sa Panginoon, samantala ay nalipat din para makapag-pahinga din, makarelax din. No? Hirap, puros na nga yung mga yung mga mahabang manggas. Kasi halos walang araw halos hindi mo pa ng langis, grasa kasi tunis ng unit na yun. Puro kagas-kagas ng langis na. Pinasalamatan ko at pinupuri natin mga Panginoon dahil sa kanyang kabutihan, sa lahat, yung pag-iingat sa akin, gayon din sa aking isang bayan, sa atin na rin lahat mga kapatid. Pinupuri ko pinasalamatan natin mga Panginoon. Pati nga doon sa yung bahay na tirahan namin, kasi lumipat kami doon, bagong gawa na pero ano siya, parang dahil material na puro halos kawayan eh, parang ganito, puro yan sa kawayan. Kasi yung pawid ng bubong niya, walang pupok. So, nilagay ko lang dali nung nakaraan yung nakita ko yung siguro panglagay na nakasandal lang. Pinapis ko, wala rin dagaan na po ganun, bagyak. Kaya malakas lagi yung hangin, nakabalo ko na, kailipat dyan. Sa loob ng bahay. Hindi naman pero yun, kanina, nagkuha naman niya kung ang palidagan ko. Pero baka, yung gabi kasi kung parang nailagay. Sorry naman ang Panginoon, sa kanyang kabutihan. Bagamat mahirap mga kapatid, ay patuloy tayo na sa isa natin salamatan ko. Kahit mahirap ang ating buhay ay nakakapagpatuloy tayo mga kapatid. Hindi sa lahat kasi kahit maalwan pa yung buhay natin, sabi nga kahit pa makamtan pa natin kung sa libutan, kung wala naman tayo sa Panginoon ay wala tayong walang buti yung nagdudulot sa atin mga kapatid. Kasi lahat na yan samantala lang mga kapatid. Sabi nga, dumating tayo dito, wala tayong dala, kahit sa wala kang bago. Pero kung si Kristo ay kasama natin, walang problema mo kahit sa hirap na tayo. Pero patuloy tayong ganito, sapat na para sa atin na purihin at pasalamatan ang ating malapad na si Kristo. Amen. Purihin siya, pasalamatan, kapatid.
Amen. God bless you mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin, no? Pwede ba tayong umawit muna? Awitin ulit natin yung pusong dalisay. Amen. Tayo po tayong lahat mga kapatid at magbabasa tayo ng talata. Dalisay ang aming nais, nalikhain, O Diyos, para sa amin, pusong dalisay ang aming nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Basahin natin sa Hebrew chapter 11. Sabi po dito, now faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation he had this testimony that he pleased God. So 6, but without faith it is impossible to please him. For he that believeth, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapakumbaba po kami ngayong umaga, Panginoon. Yes, Lord, kaya naming basahin ang mga talata, kaya naming basahin ang mensahe, pero ikaw po ang magbibigay buhay nito sa aming kalagitnaan, Panginoon. At ngayong umaga po ay hinihingi namin yung gabay, Panginoon, ang revelation na nagmumula sa iyo. Ikaw po ang mag-quicken ng mga salita mo, Panginoon. Dahil malibang samahan mo kami sa pamagitan ng Espiritu, Panginoon, ang mga salita mo ay hindi makikwicken, Panginoon. At wala itong effect na mga magagawa sa aming buhay, Panginoon. Ang nais namin, Panginoon, sa aming pakikinig, sa aming mga mababasa, ay magkaroon ito ng quickening power, Panginoon, sa aming buhay. Nang sa ganun ito ay makakilos ng malaya, Panginoon, ngayong umaga. At Lord, dalangin namin ay patuloy mong ilagay sa lalim ng dugo, Panginoon, mga kahinaan namin, mga pagkukulang, dito maging hadlang, upang ikay makapangusap, Panginoon. Huwag mo nawa, hayaan na may lumabas sa bibig ng lingkod na hindi nagmula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Muli inangat namin, mga kapatid namin, may pangangailangan, O Diyos, Sister Rose, Panginoon, Sister Balin, Panginoon, Sister Erma, Panginoon, Sister Maria, Brother Tawing, Panginoon, at iba pang kapatiran na may pangangailangan, may mayroong unspoken prayer request na hindi mabanggit, Panginoon. Ikaw po ang kumatagpo nawa ngayong umaga, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Makaupo tayo, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. Ituloy lang natin itong tinatalakay natin. May binasa po ako kagabi. Hindi ako magkamali ay 3 or 4 yung nabasa ko kagabi. No? Super sense,
1959 yon. Yung super sense, and then yung faith cometh by hearing, tapos yung faith is the sixth sense. No? So lahat po yun ay patungkol sa pananampalataya. Praise God. At tinutuloy lang natin itong series natin, no? What is faith? At sabi nga dito, no? Dito sa Romans 10:9-17, sabi niya, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. Taganda natin yung pananampalataya laging nasa puso yan. Mga kapatid, hindi yan nakaangkla doon sa ating kaisipan, hindi yan nakaangkla sa ating reasoning, kundi nakaangkla lagi sa puso dahil ang tao nag-iisip sa pamamagitan ng puso, no? Sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Kapag kayong tao ay mayroong pananampalataya, mga kapatid, na galing sa puso, kasi mayroong intellectual faith, sabi ng mensahe. Praise God. Ay itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao. No? Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan ng sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng mga Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Pero sabi niya sa 14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano silang sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? So yun, dito makita natin na yung pananampalataya ay laging may kaugnayan sa pakikinig. Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? So tandaan natin mga kapatid, para ikay maging effective na mga ngaral, kailangan sinugo ka ng Diyos. Amen. Kasi sabi niya dito, paano naman sila makakapangaral, paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? So kahit na ikay nangangaral, pero kung hindi ka sinugo, hindi ka magiging effective sa iyong ginagawa dahil hindi ka sinugo ng Diyos. At kapag ikay sinugo ng Diyos, i-vindicate niya yung salita niya na ipinadaan sa iyo. Dahil Diyos din ang magpapaliwanag ng mga salita na ito. Tulad ng nasusulat o kay ganda ng pagmasdan, ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita. Diba? Pero hindi rin lahat ay susunod sa magandang balita. Gaya ng sinulat ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming ibinalita? O ganoon din, kahit na may sinugo ng Diyos, mga kapatid, kahit na ang Diyos ay nagtawag ng isang mangangaral, malibang ang Diyos din ang magpaninag doon sa mga nakikinig, ay hindi naman maniniwala yung mga nakikinig. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. No? So yan po yung pananampalataya. No? Natagalan ako kagabi, kasi sabi ko, bakit sa pakikinig? Diba? Praise God. Oh, kasi pagdating sa Revelation, sabi niya, lahat ng may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. No? Pero hindi ko natapos doon, sa iba ako na lead, no? So gusto ko lang i-review yung part 1 natin. Yung part 1 natin, ang unang binasa natin is Faith is the Substance, 1947. No? Dito sa part 1, nakita natin yung origin of faith. Kanino nanggaling yung pananampalataya? Walang iba kundi sa Diyos. At nakita natin, maging ang Diyos, kailangan niyang manampalataya sa salita niya para ito'y maganap. Maging ang Diyos ay sakop ng kanyang mga batas, sakop ng kanyang mga salita. No? At pagkatapos, nakita natin yung dalawang uri ng pananampalataya. Pananampalataya ng tao at pananampalataya ng Diyos. Divine and human faith. So nakita natin yung pananampalataya ng tao sa panahon ni Brother Branham. May kausap nga siyang isang babae. Sabi niya, may pananampalataya ka ba para gumaling? Praise God. At pagkatapos, sabi nga ng babae, meron. Sabi niya, paggalawin mo nga yung, kung daw magkamali, yung bracelet. Diba? Praise God. At nakita natin, sabi niya nga,
Posible ba yun? Kaya sabi nga, pinakita ni Brother Branham, gumalaw yung bracelet. Yun yung nagagawa ng pananampalataya ng tao. Pero sabi niya, along the way, my faith is no good. Yung pananampalataya ng tao, bagamat kung tignan natin, wala nga sa atin siguro dito, hindi ko alam kung may nakagawa na nun. Diba? Pero kung titingnan natin, napakamakapangyarihan yung pananampalataya lang ng tao. Pero yung pananampalataya ng tao na yun ay hindi kayang magligtas ng kaluluwa ng tao. Kaya nandoon yung divine faith. Eh sabi nga, kailangan natin, by our intellectual faith, yung sariling pananampalataya natin, kailangan natin yon para makuha yung pananampalataya ng Diyos. At yung pananampalataya na yun, mga kapatid, yun yung pananampalatayang lumikha ng lahat. Yun yung pananampalataya na ibinibigay sa atin ng Diyos. At nakita natin, what is faith? Faith is a revelation of the will of God. So, ang pananampalataya pala, yung genuine faith, yung divine faith, mga kapatid, hindi nanggagaling sa atin dahil ito'y revelation ng Diyos. Revelation ng kalooban ng Diyos. No? So, hindi mo ito, kaya nga sabi ko nga, pag kay nakatanggap na ng divine faith, mga kapatid, at nagpa-check up ka, hindi ito nababawasan. No, bakit? Dahil simulat sa pool, hindi mo ito pananampalataya. Ito'y pananampalataya ng Diyos na ibinigay sa mga mananampalataya. At nakita natin, faith is the sixth sense. Kung paano yung ating paningin ay, sabi nga, pagka nakita mo na yung suot ni Brother Sunny ay dilaw, dahil sa pagpamagitan ng senses ng iyong mata, nakita mo, hindi ka magdududa. Sabi niya, yung pananampalataya, ganun din yun. Hindi ito positive thinking, hindi ito, praise God, kung anumang bagay, kundi ito isang bagay na kung gaano ka kasigurado na ito ay laptop dahil nakikita mo, ganun kasigurado yung pananampalataya. At sabi nga, you don't contact God with your five senses. Sa ating five senses, hindi natin pwedeng makontak ang Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, praise God, na pagka nagsiservice ay tumayo yung balahibo mo, di ba, kinilabutan ka, spiritual ka na, nakontak mo na ang Diyos. Di ba? Hindi po ganon. Dahil sabi nga, hindi makukontak ng ating, praise God, five senses ang Diyos. Ibig sabihin, hindi porke nadinig mo yung boses ng Diyos, nakita mo yung presensya ng Diyos, born again ka na. Mananampalataya ka na. Diba? Praise God. Kasi pag sinabi natin you contact God is through our soul. No? Sa pamagitan ng ating kaluluwa. You know God by faith, which is the sixth sense. So nakita natin yung pananampalataya, yan yung sixth sense. At ang pananampalataya, sabi nga, faith is a gift. Doon sa part 1, nakita natin, it is a gift of God. So pag sinabing gift, unmerited yan. Hindi natin pinagsumikapan yan. Ang sabi niya, you can only have faith as God gives you faith. Faith is a gift of God. No? Kaya makita natin, biyaya ng Diyos yan sa atin. Regalo ng Diyos sa atin yan. Praise God. Kaya makita natin, depende sa iyo kung tatanggapin mo. Praise God. At makita rin natin, mga kapatid, faith never denies the truth of the Word. Amen. Kapag kayo may pananampalataya na galing sa Diyos, mga kapatid, hindi mo i-deny ang salita ng Diyos. Praise God. Pero kung ikaw ay may pananampalataya lang ng tao, mga kapatid, human faith, pwede mong i-deny yung salita ng Panginoon. And faith is always humble. Faith humbles itself. At kapag ikaw may pananampalataya na galing sa Diyos, lagi niyang ibinababa yung sarili niya. Diba? Kung paano ating Panginoong Isus, sa Kanya yung pananampalataya ng Diyos, mga kapatid, injet. Nung siya inalipusta, siya ginawa ng kamalian, wala siyang ginawa. Hindi siya nagsalita, hindi siya gumanti, no? And then sa part 2, nakita natin yung fundamental foundation of faith. No? Dito sa part 2, nakita natin yung original condition of Adam. Ano yung tao kapag nasa kanya yung pananampalataya ng Diyos? Kung paano ang Diyos, mga kapatid, doon sa Genesis, mga kapatid, ay lumilikha, ganun din ang, sabi nga si Adan ay mayroong dominion. No? So yun yung nagiging bunga kapag yung pananampalataya ng Diyos ay nasa iyo. Meron kang dominion sa mga creation. No? In the beginning of man, that's what God gives him, power over everything on the earth. No? So makita natin, mga kapatid, nung nilikha ng Diyos yung tao, nasa ganyan siyang kalagayan. Kaya sabi nga, pwede niyang ikuman yung hayop, pwede niyang ikuman yung mga halaman, gusto niyang tumubo yung sampagita dito, ganun ang mangyayari. Bakit? Kasi sabi nga siya ay a mature God. At sabi nga,
yung pananampalataya na yan ay conscious nung una. Now, through the fall, he lost that power. Then, he become unconscious of the fact. No? Kaya yung pananampalataya, kasi pag sinabi mong conscious, parang automatic yun eh. Pero dumating ang panahon nung bumagsak ang tao, mga kapatid, naging unconscious yung tao. After losing his relationship and friendship fellowship with the Father, then he lost that. And all his great channels become clogged up. So sa part 2, nakita rin natin, ang naging problema, yung channels ng Diyos na kung saan, mga kapatid, ay ginagamit ng Diyos ay nabarahan. Diba? Nabarahan ng mga, sabi nga dito, man in the fall has lost is conscious of what the Father put him here on the earth to do. In other words, all the plumbing as it was in our brain, in our outlets of faith, has been clogged up with the business affairs, with home life, domestic things. Yan yung bumara sa mga outlet ng Diyos sa atin. Kaya sabi nga, nakalimutan natin kung ano ang purpose ng Diyos, bakit tayo narito. Praise God. With home life, domestic things, and all this can be so clog up with that until God can operate through those channels that He made a man for. Hanggang sa hindi na maka-operate ang Diyos sa atin, mga kapatid. So, laging naging problema tayo, yung channel natin. Ang Diyos gustong-gusto niyang i-express yung sarili niya. Praise God. And then sa part 3, yung faith once delivered to the saints. So, nakita natin na mayroong pananampalataya, sabi nga ni Jude, contending for the faith. Mayroong pananampalataya na dapat tayong ipaglaban. So maraming Kristiyano, maraming tao nakikipaglaban para sa kanilang pananampalataya. Pero ang tanong, yun ba yung pananampalatayang i-deliver once to the saints? Yun ba yung pananampalataya, mga kapatid, ng mga banal na nauna sa atin? Praise God. Kaya sabi niya dito, earnestly contending for the faith that once delivered to the saints. At nakita rin natin, there is only one faith. Amen. Ba? So nakita natin maraming pananampalataya. Sabi nga, lahat sila nag-claim na sila yung original. Praise God. Pero makita natin, sabi ng Biblia, there is one faith. So how come, from one faith, nagkanya-kanya sila ng pananampalataya? Diba? Lahat ng relihiyon, nagsasabi sila yung one faith na yun. Praise God. Pero pag tinanong mo, iba-iba ng turo, iba-iba ng practices. So we have to go back to find out what this faith is. Kaya yan yung pinaka dapat gawin ng isang tao. Siguraduhin na yung pananampalatayang tinanggap niya, yan yung pananampalataya ng Diyos na ibinigay sa mga apostol. Kasi kahit na gaano mo ipaglaban yung pananampalataya mo, kung hindi yan yung pananampalataya na inutos ng Diyos na ipaglaban mo, walang halaga yun. Diba? Praise God. Kaya sabi ko nga ni Pablo, nakikipagpatayan siya, diba? Pinapatay niya yung mga Kristiyano dahil akala niya yung pananampalatayang tinanggap niya, yun na yun. But along the way, na-meet niya yung totoong pananampalataya. Diba? Sabi, at nakita rin natin, he was the introduction of the faith that was to be handed to the Christian church. Walang ibang nag-introduce yan kundi si Kristo. No? Kaya pagka mag-share tayo, yun lang ang tanong. Sabi ng Biblia, there is only one faith. Ngayon ang tanong, yung pananampalataya bang tinanggap mo? Yun ba yung pananampalatayang pinapakilala ng Biblia? Yun ba yung pananampalatayang tinanggap ng mga apostol? No? At along the way, nakita natin, tinanggap ng apostol yan, pero sabi nga, there had been a falling away since then. No? So nakita natin, mayroong mga tatalikod sa pananampalataya. Kaya sinabi nga, nung tumalikod yung iba, nagkaroon ng two church. Tanda natin, dalawa lang yung church sa panahon natin. Is either ikaw ay church ng Diyos o church ng Diablo. Kaya makita natin sa ating panahon maraming churches, pero tanda natin, dalawa lang lagi yan. It's either tama o mali. No? Ang tama, nag-iisa lang yan. Fix yan. Pero yung mali, iba-iba yan. Praise God, no? At nakita rin natin, mga kapatid, dahil sabi niya, man has got into the system of Christianity, nagkaroon na ng sistema, and has perverted it again, hybrid creeds, churches, denomination, intellectual speeches, until the power and the real thing of the gospel of Christ is practically lost. Kaya nawala yung original na pananampalataya na yan. No, nawala yung kapangyarihan na yan. No, Lord willing, pag uwi nyo mamaya, basahin nyo yung super sense sa kayo. Hindi. Oo, a super sense and the sixth sense. Faith is the sixth sense. Ang ganda. No? Kaya makita natin,
nawala yung kapangyarihan na yun. Praise God. Kaya dumating yung panahon, nagkaroon ulit ng Babylon, spiritual Babylon. The church today needs the power and truth again. No? Pero pagka naibalik yan, sabi nga, yan ang trabaho ng mensahe. Sabi niya, you are now living in the day of the restoration of the faith that was once delivered unto the saints. So makita natin, hindi lang tayo binabalik doon sa mga doktrina, kundi kung ano yung gawin nila, kung ano yung buhay nila, mga kapatid, kung ano yung kapangyarihan na nandoon sa New Testament Church, doon tayo binabalik. Living under the power of the latter rain of the Holy Ghost Church. And the message and the messenger both will have to be a restoration of the faith. Kaya ibinabalik tayo sa ganong kalagayan. Hindi sapat na malaman lang natin yung doktrina. Kailangan bumalik yung kapangyarihan ng Diyos, praise God, sa buhay ng mga believer. And with the restoration of the Word, will come the restoration of the power. Hindi marirestore yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, na makita natin mag-manifest yung mga divine promises ng Diyos, malibang ma-restore muna yung pure Word. Praise God. Kaya makita natin, mga kapatid, sabi niya, ito yung faith na pinapakilala ni Kristo. That the faith that Jesus produced to the church was not by going out and just whosoever He would heal. So, nakita natin ito, di ba? Akala nung iba, mga kapatid, kasi sabi nila, may signs and wonder dito, ganon, di ba? Yung pananampalatayang dala-dala ni Kristo, hindi ito yung lalabas ka, tapos lahat papagalingin mo. Sabi niya, it was to whom the Father show Him. Yung pananampalataya na tinanggap ni Kristo, wala siyang magawa malibang ipakita sa kanya ng Diyos. Kaya ganun din tayo. Hindi ito ibig sabihin, di ba? Kung totoong nakabalik kayo doon sa pananampalataya, bakit walang, sabi nga, bakit itong kapatid, pag pinag-pray mo, hindi gumagaling? Di ba? Kaya nga si Brother Van, ang pag binasa niyo yun, mga kapatid, yung mga, praise God, yung tatlo na binanggit kong pamphlet, matutuwa kayo, sabi nga ng mensahero, may pinag-pray. Kaya sabi niya, malibang ipakita muna sa kanya in vision, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Di ba yung pinag-pray, yung babae, may sakit, pag-pray niya, sige, umuwi na kayo, magaling ka na, maniwala ka lang. Sumunod na araw, di pa magaling. Di ba? Parang pangalawa o pangatlong araw, bago gumaling, yung baliw na pinag-pray niya, mga kapatid. Praise God. Kaya makita natin, hindi ito kagaya ng mga nakikita natin sa denominasyon. Kundi makita natin, malibang loobin ng Panginoon, kaya nakita niya muna yung tao na magaling na sa vision. Nakita niya yung tao na nakakita na sa vision. Kaya sigurado siya, kaya sabi niya, umuwi ka na, maniwala ka lang, magaling ka na. Naniniwala ka ba? Praise God, na pag pinag-pray kita, gagaling ka. Kaya ganun lagi yung kanyang, praise God, approach. At pagkatapos nun, aalis na yun. Diba? Pero hindi kagad gumagaling yung iba. Yung iba, ilang araw pa bago gumagaling. Praise God. At nakita rin natin sa mga una-una nating tinalakay, sabi niya ganyan minsan mayroong believer na dadaan. Sabi niya nga, nakita niya yung believer na yun, walang sapat na pananampalataya, mga kapatid, para lang pagalingin yung toothache. Pero pag may dumaan na unbeliever, di ba, nakita niya napakataas yung pananampalataya ng unbeliever, na kahit cancer ay kayang pagalingin. So makita natin yun yung mga una-una nating natalakay. Ngayon dito tayo sa super sense. Napakaganda kasi sabi niya dito. Sabi niya, now we find out that many times it look like the Bible repeating or saying something to what it doesn't say. For instance, in Genesis 1, we find that God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female created He them. Gusto ko munang makita natin yung original na kalagayan ng tao na yung sixth sense niya ay working. Male and female created He them, and then He goes on and many things happen on the earth. Then we come to find out there was no man to till the soil. Pagkatapos ng Genesis 1:26 to 28, sabihin ng Diyos na likhain natin ang tao at nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis,
At nakita natin, walang taong nagbubungkal ng lupa. At sabi ng Diyos, then God created man out of the dust of the earth. Sabi niya, that was a different man. Yung Genesis 1:26 at Genesis 2:7, magkaiba yun. Yung una, sabi niya, and He breathed the spirit of life into him and he became a living soul. The first man was in the image of God, which is spirit. That is Genesis 1:26-28. Unang nilikha ng Diyos ang tao in spirit form. John 4 says, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. But God is a spirit. The first man that He created was a spirit man, and he was in the image and in the likeness of God. And then He put this man in flesh, and man fell. No? So makita natin mga kapatid, unang nilikha ng Diyos ay yung kaluluwa ni Adan. Pagkatapos niyang likhain yun ay spirit man. Ibig sabihin, invisible, hindi nakikita. Kung paano, sabi niya, kung paano ang Holy Spirit na hindi natin nakikita at nililit tayo, ganun si Adan. Hindi siya nakikita ng mga hayop pero nililit niya yung mga hayop. No, yung salitang created, galing yan sa isang salita na ang ibig sabihin ay from nothing to something. No? And then pagdating ng 2:7 ng Genesis, the Lord formed man out of the dust of the earth. Yung salitang form, galing yan from sa isang salita na ang ibig sabihin ay from one form to another. No? So makita natin, nilikha ng Diyos yung laman ng tao at doon sa laman, iniligay ng Diyos yung kaluluwa ni Adan. At pagkatapos, hininga ng Espiritu ng buhay at siya naging buhay na kaluluwa. No? At alam natin yung tawag sa kanya ay living soul. At nakita natin din, ayon sa mensahe, ang katawan natin ay mayroong 5 senses. Sight, hear, taste, smell, touch. At pagkatapos yung ating espiritu, sabi nga ng mensahe, the womb of the spirit is the mind. The mind is the womb of the spirit. So yung espiritu natin ay mayroong 5 inlets. Conscience, imagination, memory, reasoning, affection. At yung kaluluwa naman ay faith or doubt. Nung unang likhain ng Diyos, mga kapatid, ang tao, mga kapatid, ang kumukontrol sa tao, ang nagdo-dominate, ang control tower ng tao lang iba kundi yung soul. Kaya si Adan, sabi nga, ay amateur God. Pinangalanan niya lahat ng hayop, kaya niyang sabihin doon sa isang puno, lumipat ka dito at lilipat yun. At sabi nga, yung kaluluwa natin, mga kapatid, yung kaluluwa ng tao, yan yung part ng Diyos na ibinigay sa atin. Because, sabi niya dito sa The Inner Veil, you're taking reasonings and not taking your soul's conviction. Because your soul is the part of God that's in you. Yung parte ng Diyos, mga kapatid, na nasa atin, walang iba kundi yung kaluluwa. That will agree with God's word being true. Oh? Isang bagay pa, sabi niya, tutanda natin, yung kaluluwa natin, yan yung parte ng Diyos na nasa atin. Yan yung inaabot ng Diyos. Sabi niya pa sa Perseverance, faith is something different. Faith is the sixth sense, which you contact God. Ang pang-contact naman natin sa Diyos, walang iba kundi yung ating sixth sense, which is faith, sabi niya. You can only contact God by the sixth sense, which is faith. So, tanda natin, yung pananampalataya, yan lang ang pang-contact natin sa Diyos at sa mga pangako niya. Kahit na anong positive, no? Minsan may makita natin, mayroong power sa, sabi nga may power sa positive thinking, yung mga mentalist, no? Mayroon talagang mga ganon. Pero tandaan natin mga kapatid, ang pananampalataya, iba ito. Iba ito sa positive thinking, iba ito mga kapatid, sa nakikita natin na kayang gawin ng utak o ng kaisipan ng tao. No? So makita natin, kaya sabi niya dun sa Hebrews, without faith, you cannot please God. Hindi natin malulugod ang Diyos dahil ang pananampalataya lang, yan lang ang pang-contact natin sa ating Diyos. Sabi niya, by that same sense, yung sixth sense, God spoke when there was nothing. What is that sense? That super sense is God. The faith of God in you. Yung kaluluwa natin, that is the part of God in us. Yung super sense, that is God. That is the faith of God in you. Kung makita natin, hindi lang ito pananampalataya mo. Hindi lang ito pananampalataya natin. Ito yung pananampalataya ng Diyos na nasa iyo. The part of God that comes into you.
So may kaugnayan yung faith of God, may kaugnayan yung kaluluwa natin. Dahil sabi niya dito, the part of God that comes into you. No? So merong part of God in you, ay parte na ng Diyos na nasa iyo, pero meron pang part of God that comes into you, gives you the super sense. No? So ganyan yung, sabi niya, by the same power sense, super sense, God framed the world together with things which was not and did not appear. Sa parehong sense na yan, mga kapatid, yung super sense na yan, yan din ang ginamit ng Diyos para likhain niya yung mundo. He spoke His word and believed His word. Magsalita siya at maniwala siya sa kanyang salita, sabi niya, and the word shook into existence. And the five senses does not control the sixth sense. But the sixth sense controls the five senses. Ito yung kalagayan ng tao dati. Ang kumukontrol sa 5 senses ng body, walang iba kundi yung sixth sense. Kaya nagagawa ni Adan yung kaya niyang gawin. Kaya nakukuha niyang panampalataya yung salita niya at pag pinampalatayaan niya, kagaya ng Diyos, mga kapatid, ay nangyayari that super sense controls the natural senses. And the five senses is see, taste, feel, and smell. And the super sense is something that will make you believe God's word, for that's the only thing it will speak about. Walang ibang gagawin yung super sense na yan kundi maniwala lang sa salita ng Diyos. So, ganyan yung kalagayan ng unang tao. No? Active yung super sense. Pero nung magkasala ang tao, mga kapatid, diba? Sabi nga, ay naputol yung koneksyon nila sa Diyos. Hindi na sila makalapit sa Diyos, mga kapatid. So, sabihin natin yung sixth sense ay naging dormant. Diba? Nagkaroon ng unbelief, mga kapatid. At nung dumating ang panahon, sabi nga nung una ay tinatawag siyang living soul. Pagdating ng Genesis chapter 6, tinawag siyang laman. Bakit? Dahil nag-high breeding at nagpadala ang Diyos ng baha. Diba? Praise God. At bago makalapit ang tao sa Diyos, kailangan niyang manampalataya sa Diyos at kailangan niyang mag-alay sa Diyos. Kailangan ng dugo. Kaya ang ginawa ng Diyos, mga kapatid, nagpatay siya ng isang hayop. Kaya nung bumagsak ang tao, hindi na tayo katulad ni Adan, na nauuna yung kaluluwa. Ipinapanganak tayo, nauuna yung katawan. At pagkatapos yung kaluluwa natin, mga kapatid, paglabas natin sa sinapupunan bago pumapasok yung kaluluwa at espiritu. Kaya nung ipinanganak tayo dito sa lupa, di ba? Ang binigyan tayo ng Diyos ng 5 senses. Sabi niya, then God gave him 5 senses to contact not God, but his earthly home. So yung 5 senses na yan, mga kapatid, hindi niyan makukontak ang Diyos. Hindi niyan makukontak yung spiritual na bagay. And these things in the senses of the body is only to declare or to contact earthly things. Here on earth, not heavenly things. And then your inward man is the spirit which has 2 senses. At yung inward man natin, yung totoong tayo, yung ating kaluluwa, meron lamang 2 senses. Faith and unbelief. So never na makukontak ng tao ang Diyos sa pamagitan ng 5 senses. So, pwedeng magpakita sa iyo ang Diyos, pero hindi siguradong 100% na maniniwala ka sa Diyos. Katulad ni Balaam. Pwedeng kinakausap ka ng Diyos, pero hindi 100% na ikay susunod sa Diyos, katulad ni Cain. Diba? At iba pang mga ehemplo natin, maging ang si Judas, diba? Kasama niya 3.5 years ang Diyos, and yet, nakita niya yung mga ginawa ng Panginoon, and yet hindi siya naniwala. Diba? Bakit? Dahil hindi makukontak ng ating physical senses yung Diyos na pinaglilingkuran natin. No? At nung bumagsak ang tao, mga kapatid, sabi nga ng Diyos sa exposition of the 7 church ages, you know, God looked down and declared, the soul that sinneth, it shall die. It is separated from me. It can't approach unto me. Kaya, nung ipinanganak tayo sa kasalanan, hiwalay tayo sa Diyos. Sabi nga, yung kaluluwa natin ay patay. Ibig sabihin nun, separated tayo sa Diyos. Wala tayong contact sa Diyos. Diba? Praise God. We cannot approach God. Kaya nung ipinanganak tayo dito, bagamat yung kaluluwa mo ay predestinated, binigay ng Diyos, part of God, patayan. Ibig sabihin dormant. Hindi active. Diba? And he said, my father told me there was no such thing
as a sight, so I'll tie up my boy's eyes. Oh, kasi sabi nga, nag-illustrate dito si Brother Branham, sabi nga nung tatay niya, di ba, wala daw, hindi totoo yung pang sense of sight. Hindi totoo yung paningin. Kaya ang ginawa niya, tinalian niya yung mata ng kanyang anak. Kaya lahat sila sabi, well, the first thing you know, our generation would be born blind. That's right. If you don't use your sixth sense. Kaya nung ang kaluluwa natin ay naging dormant, mga kapatid, hindi natin alam yung sixth sense. Sabi niya, if you don't use your sixth sense, they become dormant. They won't act at all. Kung hindi natin gagamitin yung sixth sense natin, yung pananampalatayang binigay ng Diyos, ang hirap kasi gamitin eh. Kasi kailangan umabot ka sa punto na parang ang tinatahak mong daan ay dead end. Diba? Para mag-operate itong sixth sense. Kailangan mo nang mag-fail kasi hanggat may nakikita kang pag-asa, hanggat may nararamdaman kang mayroon ka pang, sabi nga, last hope, mga kapatid, hindi mo makuhang manampalataya sa purong salita ng Diyos. Diba? Hanggat hindi ka nagkakasakit, hindi mag-ooperate yung sixth sense. Amen. Ano yung sixth sense? Maniwala ka na pinagaling ka na ng Diyos. Kaya ang hirap, gamitin yung sixth sense. Diba? Kaya may mga tao, ayaw gamitin yung sixth sense, ayaw sumubok. Kaya nga, ang hirap, mga kapatid, makita natin. Kaya pagka hindi mo ginagamit, sabi niya, they become dormant. Ibig sabihin, magiging, sabi nga, parang patayan. Pag hindi mo ginamit. Diba? Pero, sabi niya pa, look at Paul. When Paul was a great theologian, but when he come face to face with the Word, kaya yung kaluluwa natin, mga kapatid, na tila baga patay, dormant yan. Pag kaluluwa mo patay, walang connection sa Diyos, never mong magagamit. Hindi mo nga alam na may sixth sense eh. Diba? Hindi nga natin alam. Kaya paano nga natin magagamit? Kaya nga parang ipinanganak tayo dito, sabi nga ng mensahe na merong spiritual amnesia. We cannot identify ourselves. Hindi natin kilala yung sarili natin. Hindi natin alam kung saan tayo galing. Diba? Paano natin magagamit yung kapangyarihan na yun? Hindi nga natin alam. Pero sabi nga, along the way, itong katulad ni Pablo, but when he come face to face with the word, Jesus, it quickened. Pero nang mamit niya ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang purong salita ng Diyos, mga kapatid, mayroong nakwiken sa Kanya. And when the Word, so the Word. Tutanda natin. Yung kaluluwa natin, part yan ng Word. Kasi ang salita ay Diyos. Diba? Yung salita, kaisipan ng Diyos yan eh. Bago yan naging salita, naging kaisipan muna yan, logos. Kaya sabi niya nga, when the Word, so the Word, nung makita ng Panginoong Hesus, yung attribute niya na kay Pablo, mayroong na-quicken. Pag sinabi mong quicken, to make alive. Ibig sabihin, mga kapatid, mayroong buhay na nandoon, mga kapatid, na nag-aantay na ma-quicken. Kaya makita natin, kinakailangan, nung bumagsak ang tao, pinanganak tayo sa kasalanan, wala tayong malay, hindi natin alam, di ba? Kailangan, ang unang requirement ay mamit natin o mahanap tayo ng salita ng Diyos. Hahanapin at hahanapin natin. Kaya sabi nga ng Biblia, di ba ang ganda? Yung salita ng Diyos may mga kapares yan. At hindi niya mawawala yung kapares niya. Parang ganun. Hinahanap ka ng salita ng Diyos. Along the way, na may namit ka na nangangaral, may narinig kang nangangaral, at nakwiken yung salita ng Diyos na nasa iyo, which is yung nasa kaluluwa mo, mga kapatid. Praise God. Kaya sabi niya, he who can quicken the mortal body can certainly quicken the immortal soul. Quicken means to make alive. So kinakailangan, dahil ang kaluluwa ng tao ay dormant, kailangan munang makwiken yun. At walang ibang magkukwiken doon, kundi yung purong salita ng Diyos. May God dip that into your heart, my friends. And through the seed of His Word, there is only one thing that can quicken the Word. Kung paano yung salitang ipinapangaral natin ay salita ng Diyos, mayroong parte ng salita ng Diyos na nasa atin. At walang ibang magkikwiken dyan, mga kapatid, kundi sabi niya,
there is only one thing that can quicken the Word, and that is the Spirit. For it is the life giver to the Word. And when the life is in the Word meets the life of the Spirit, ang ganda no? When the life in the Word meets the life of the Spirit, it produces whatever the seed is. So, kinakailangan, mga kapatid, makita natin yung salita ng Diyos na parte na nasa kaluluwa natin, which is our soul, and ay parte ng Diyos, kailangang makwikin niya ng Espiritu ng Diyos. Kaya, hanggat hindi dumarating yung Espiritu ng Diyos sa atin, hindi makikwikin yan. Hindi mo makayang may pamuhay yan, mga kapatid. Kaya hanggat nadidinig mo lang yan, mag-aamin ka lang ng mag-aamin. Diba? Hanggang sa magising, o mabuhay, o makwikin yung kaluluwa mo. At pag nakwikin yung kaluluwa mo, makukuha niyang panampalatayaan yung purong salita ng Diyos, mga kapatid. At pag tinanggap ng tao yung purong salita ng Diyos, doon darating yung buhay. Amen. Makita natin yung super sense. Yan yung faith ng Diyos. Yan yung sabi nga yan yung sabi niya dito, the super sense is the Holy Spirit. The faith of God that dwells in you. So makita natin, mga kapatid, itong super sense na to, hindi ito talaga galing sa atin. Kundi ito'y biyaya ng Diyos, ito'y gift ng Diyos, ito'y revelation ng Diyos, mga kapatid. The faith of God that dwells in you. Maraming beses, minsan, sabi nga ng mensahe, may mga believer na akala na wala silang Holy Spirit, pero meron silang Holy Spirit. May mga believer, may mga tao naman akala nila may Holy Spirit sila, pero walang Holy Spirit. Minsan, kung titingnan natin, pag binasa kasi natin ito, ang nakikita ko challenge dito ni Brother Branham, gamitin natin yung sixth sense natin. Gamitin natin yung super sense natin. Kasi maraming mga believer, nasa kanila na yung pananampalataya ng Diyos, pero hindi ginagamit. If you let the five senses be yield to the sixth sense, it will guide you, bring you all the other five senses under control of the super sense. Kung isusuko lang natin yung ating five senses sa sixth sense, wala siyang ibang gagawin kundi kontrolin ito. For it's so far above the natural senses. Kasi ang problema, ang hirap gamitin yung sixth sense kapag sabi nga, paano ka maniniwala na pinagaling ka na ng Diyos? Sabi nga ni Brother Branham, nakikita mo pa yung sintomas. Diba? Masakit pa rin yung ngipin mo. Masakit pa rin yung katawan mo. Masama pa rin yung pakiramdam mo. Diba? Bakit? Kasi meron tayong physical senses. Nararamdaman natin eh. Pero sabi niya, dumarating yung punto na isang tao, mga kapatid, kahit na anong sakit ang nararamdaman niya pagka inireveal sa kanya na pinagaling na siya ng Diyos, di ba? Kahit na sabihin pa ng mga tao, wala mang pinagbago para mga mas lumala ka. Kaya nga maganda basahin yung demonology. Kanya pag pinalayasan ka ng demonyo, kung daw magkamali, 60 days eh. Di ba? Kasi yung cancer cell na nasa iyo, mamamatay yun. Pag namatay yun, nabubulok yun sa loob ng katawan mo. Siyempre, pag may nabubulok sa loob ng katawan mo, sasama talaga yung pakiramdam mo. Pero pinagaling ka na ng Diyos. Kaya sabi niya, dapat maniwala ka lang. Pagka hindi ka naniwala, babalik yun. Mas makapangyarihan yung evil spirit. Kaya sabi niya, walang gagawin yan. It will make you believe things that you cannot see. It will make you act where you do not think the five senses would ever think about it. It's called faith. Faith is the great thing. Kaya nga yung sixth sense na yan yung super sense, yan yung pananampalataya ng Diyos. Na kahit anong sabihin. Kasi makita niyo mga kapatid, yung mga pagbinasa niyo yun, yung iba parang 3 days to 2 days bago gumagaling. Pero naniniwala sila. Diba? Kaya sabi nga ni Brother Branham, maniwala ka lang. Sabi niya, at yung five senses na yun, mga kapatid, walang problema yan. As long as nagpapailalim yan sa salita ng Diyos. Pero pagka ang five senses na ang kumukontrol sa ating pananampalataya, there is something wrong. Diba? Praise God. Sabi niya pa dito, you was given five senses, but then senses your intellectuals was never given to you to lead you. Hindi binigay sa atin yan para ilit tayo.
The sixth sense, which is faith, was given to you to lead you. That's the sixth sense. Kasi minsan, may mga desisyon tayo mga kapatid na pagka inisip natin parang imposible. Parang hindi natin kaya. Pero yun yung kalooban ng Diyos. Diba? Ano yun? That is the sixth sense. Sixth sense yun na nag-work. Hindi yung reasoning natin. Hindi yung ating kaisipan. Baka ganito, ganon, hindi, baka pumalya o ano, di ba? That is the super sense. It leads you. Yan yung dapat mag-lead sa atin. Kaya makita natin, pero ang hirap kasi, di ba? Kasi nung nasa bangka sila, sabi ko nga, bago nila makita yung operation ng sixth sense, kailangan muna dumating yung mga problema, yung mga trials. Di ba? Bago nila makita na pahintuin ng ating Panginoong Hesus yung bagyo, yung unos, kailangan muna nilang maranasan yung unos. At yun ang mahirap. Sino ba yung gusto ng unos? Wala naman eh. Diba? Praise God. Pero doon natin makikita yung sixth sense. Doon natin masusubok, mga kapatid, kung yung sixth sense na yon ay mga kapatid, nag-ooperate na sa atin. Diba? Kaya nga minsan, minsan pinapag-pray natin yung tawag dito, yung lalagyan ng bigas. O kasi may panahon na ganyan kami. Parang isang takal na lang ata yun. Ano? Kasi nagbabasa tayo ng Biblia, yung sabi nga kay, dun sa babaeng Sunamite ba yun? Diba? Wala ng bigas. Panginoon, yung tapayan. Diba? Sabi mo ganito, ganon. Kaya kung sa madaling sabi, pinapractice mo yung speaking the word into existence. Diba? Kaya minsan, hindi natin napapansin mga kapatid, hindi nga napuno yung tabayan natin, may nagbigay naman sa atin. Diba? Kaya makita natin, kaya nga sabi ko nga, minsan may mga dahil ang umahad lang lagi mga kapatid sa atin, para ma-practice natin, para ma-exercise natin yung sixth sense, yung five senses natin. Minsan may udyok sa atin, nabitawan yung isang bagay, pero ayaw natin. Dahil pakiramdam natin, mahihirapan tayo. Diba? But along the way, pagbigay mo ng bagay na yon, mga kapatid, binitawan mo sa Diyos, sinuko mo sa Diyos, magugulat ka, bigla kang pagpapalain ng Diyos. Amen. Sinusubok lang yung pananampalataya mo. Praise God. Kaya nga, sabi nga ng Panginoong Hesus, yun yung totoong pananampalataya that delivered to the saints. Pag nangusap sa iyo ang Diyos, pag may inspiration sa iyo ang Diyos, pag hinipo ka ng Diyos, gawin mo. At the more na ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, the more na maraming problemang darating. Kasi ayaw ni Satanas na gawin natin yun. The more na mas gusto mong ayusin, gusto mong ipaayos yung buhay niyo sa Diyos, yung pamilya niyo sa Diyos, diyan naman na mas maraming problemang dumarating. Diba? Praise God. At kapag ka lumihis ka, pagka ginawa mo na yung gusto ng laman mo, nandyan na kakalma. Minsan ganun eh. Diba? Para akala mo walang problema. Praise God. Kaya sabi nga, yung sixth sense na yan, mga kapatid, yan yung maglilid sa atin. Yan yung control tower dapat natin. Hindi yung ating mga five senses. Sabi nga, the sixth sense come for this reason. Now, the sixth sense is the faith. The super sense. Kaya nga mayroong super race eh. Kasi may mga tao, mga kapatid, may mga tao na tatanggap ng super sense na to. Praise God. Kaya pag tinanggap nila yung super sense na to, at sa panahon natin, mayroong isang taong tumanggap nito. Kaya nga nagsalita siya sa bagyo. Kaya minsan sabi ko nga eh, pagka nagbabiyahe, ngayon maulan eh. Diba? Paano kaya yun, diba? Kasi sabi niya, pagka, sabi nga ng mensahe, hindi ito positive thinking eh. Na naniniwala ka lang, na umaasa ka, nahihinto yung bagyo. Hindi. Kundi sigurado ka. No? Kasi I believe mga kapatid, pagka umabot tayo sa ganong sitwasyon ng buhay natin, sa ganong mararamdaman natin yung pananampalataya na yun eh. Amen. Magiging sigurado tayo kung paanong sigurado ka mga kapatid sa kulay ng laptop na to. Pagka nag-angkla yung pananampalataya na yun, na-reveal sa'yo, pagka sinabi mo yun, siguradong sigurado ka. Kahit na anong circumstansya makita mo, kahit na lahat ay against, magiging siguradong sigurado ka. Bakit? Kasi yung sixth sense na yun, sabi niya nga, kung paanong sigurado ka sa paningin mo, ganun ka sigurado yun.
Yung sixth sense na yun. Oh, no, the sixth sense is the super sense. The sixth sense come for this reason only. That was to make the five senses in you deny anything contrary to God's word. Kaya pala dumating yung sixth sense na yan, mga kapatid. Anong purpose yan? Para yung five senses mo i-deny lahat ng kontra sa salita ng Diyos. Diba? Kahit na pakiramdam mo, masama yung pakiramdam mo, dahil sabi ng salita ng Diyos, pinagaling ka na niya. Pagka may sixth sense ka, i-deny ng pakiramdam mo. I-deny ng bunganga mo, hindi lalabas sa'yo na may sakit ka. Diba? Lalabas lang sa'yo, by His stripes I am healed. Pinagaling ka na ng Diyos. Kaya nga sabi nga, ay nilinaw ng mensahe. Bakit dumating yung mensahe? Bakit daw dumating ang mensahe? For the healing of the body of the Lord Jesus Christ. The very purpose ng message ay pagalingin yung kaluluwa mo. Kaya nga, maganda lang, isa sa patunay, mga kapatid, na ikaw ay mayroong eternal life, mararanasan mo yung physical healing. Vindication yan. Kaya salamat sa Panginoon, naranasan natin yan. Oh, may panahon sa buhay natin na minsan umabot tayo. Kaya ngayong kasagsagan ng pandemic, di ba? Di ko alam, siguro lahat tayo, kasi di ko alam, may COVID na siguro ako noon. Kasi nawala yung panlasa mo, nawala lahat eh. Imagine, pati yung sili, pati yung anghang ng sili, talagang pinapatay niya yung dila mo siguro eh. No? Kaya pagpapasok ako dun sa John Bell, kasi may pang-scan-scan, tumutunog. Nagulat ako, tumunog. May lagnat ba ako? Kita ko 38, pa 39 yung lagnat ko. Pero alam ko sa sarili ko, mga kapatid, sabi ko nga, yung pala yun eh. Kailangan lang huwag kang maniwala. Kumbaga si Satanas may offer sa'yo. Depende sa'yo kung tatanggapin mo. Kaya sabi nga ng mensahe, pagka sinabi ng doktor na ikaw may cancer at tinanggap mo, sabi niya nga, pag yung tao tinanggap niya na may cancer siya, malulugmok. Talagang, paano pa kaya kung ang Diyos ay magsasabi na pinagaling ka na niya, bakit hindi mo tanggapin? Amen. Di ba? Kung yung doktor lang yung nagsalita at tinanggap mo, yun ang epekto sa'yo. Ang bilis niyan. Lalo na pag na-stress ka. Kaya sabi nga ni sister, huwag ka masyadong malungkot din, sister. Diba? Sabi nga ni Brother Banham, pagka lagi kang malungkot, lagi kang stress, lagi kang malungkot, di ba? Yan yung, sabi nga, nag-a-attract ng mga sakit. Diba? Kaya dapat lagi lang tayong masaya. Praise God. Kaya sabi ko nga, mga kapatid, may mga bagay talaga na hindi natin kayang kontrolin. Kasi minsan, yan na kasi ganyan ako noon eh. Gusto ko ayusin lahat. Sabi ko nga, sarili kong buhay, di ko maayos eh. Diba? Nakakapagod lang. Praise God. Kaya isuko natin lahat sa ating Panginoon. Kaya salamat sa ating kay Sister Rose, salamat dun sa kapatid natin. Nakapagpa-check up nakapakiramdam niya daw, hindi naman, okay lang naman eh. Parang tinataningan na siya ng doktor eh. Sabi daw sa kanya, pagka di ka pumunta baka susunduin ka na ng ambulansya na nakapikit. Si Sister Rose sabi nga, hindi naman siya, kaya tumatawa, nagbabargain pa sa doktor eh. Diba? Pero makita natin lahat ay yun ay minsan ay kapamaraanan ng Diyos para maranasan natin yung sixth sense. Diba? Minsan magigipit ka ng magigipit para ma-activate mo yung sixth sense. Diba? Na maalala mo na ang Diyos ang nagpo-provide. Amen. Praise God. Kaya nga sabi nga natin, iba pag pinagpala ka ng Diyos, iba pagka nagsusumikap tayo. Diba? Pag nagsumikap tayo, talagang, sabi nga, dugot pawis yan. Pero pag pinagpala ka ng Diyos, dumadating lang yan. Hindi mo pinagpaguran. Pero dumadating yan. Hindi mo plinano. Pero dumadating yan. Praise God. Kaya kailangan lang i-activate natin yung ating sixth sense. Kasi pag hindi mo ginagamit, yung sixth sense mo, kaya kagabi lang nagpe-prepare nga. Alas na ako nakatulog alas 6 na ata Si Sister Irma nagising, alas 5. Masakit na yung pag-ihi niya. Atake siguro nung nag-coke kasi. Atake ng UTI. Sabi ko, saktong-sakto, sixth sense. Imagine yung binabasa ko sixth sense.
Oh, kaya, bigla akong natauhan nung nagbili na ako ng gamot. Diba? Kasi pinabili ako gamot eh. O, bili ako gamot. Ano nga, ano, yung topic na inalo ko 6 cents, bakit hindi ko ipag-pray? Bakit di namin ipag-pray? Diba? Kaya pagka uwi ko, bumili ako ng gamot, bumili ako ng diaper. Kasi diaper na siya eh, adult diaper na. Hindi ko alam ang pakiramdam niya eh. Gusto niya raw umiyak eh. Sakit siguro. Kaso naalala niya yung time na ginaganon siya, akala ko nagbibiro lang, tinatawanan ko. Sige, tulog na tayo. No? Pero masakit siguro. No? Eh sabi ko, ano, 6 cents ito. Kaya ginawa namin, pinag-pray namin. Pray kami, praise God. Sabi ko nga, sakto yung binabasa ko mga kapatid. Parang 3 araw, pangalawang araw bago gumaling yung babae. Yung babae na si Raulo. Sa ano ata yun, sa 6 cents. Meron siyang, na-insane na siya, nasa mental hospital na siya. Pagkatapos mag-pray, sabi ni Brother Branham, sige, ibalik mo doon sa mental hospital. Pero maniwala ka lang. Diba? Mga pangatlong araw, pangalawang araw, nirelease na. Magaling na. Kaya minsan, may mga circumstances sa buhay natin na ipapahintulot ng Diyos na ipaalala sa atin, when the 5 senses failed, there is a 6 sense na pwede mong magamit. Diba? Kaya minsan, inaalaw ng Diyos yung pigang-piga ka na. Inaalaw ng Diyos na corner ka na. Bakit? Kasi hanggat meron kang diskarte, hanggat meron kang kapamaraanan, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Amen. Hindi natin nare-realize, meron palang binigay. Kaya ngayon nasa bangka, matatawa kayo. Yung nasa bangka sila, sabi nga ng Panginoon, nasaan yung pananampalataya nyo? Kasama nila ang Panginoong Sus, pero natataranta sila. Minsan nakakalimutan natin yan ng Diyos na pinaglilingkuran natin na sa atin. Amen. Diba? Minsan nakala natin malayo ang Diyos sa atin. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran natin na sa puso natin. Nandiyan nananahan sa puso natin. Lagi natin kasama. Praise God. Kaya sabi yung tanong, where is your faith? Diba? Bakit natin makukuhang mag-doubt? Bakit natin makukuhang mag-alala? Diba? Kung yung mga ibon nga, sabi nga ng Panginoon, hindi niya pinagkukulang. Kaya, is that super sense called the 6th sense? No? Kaya yan yung 6th sense. At yung 6th sense, present lang yan sa believer. Pag believer ka, automatic yan. Meron kang 6th sense. Amen. Pero pagka hindi ka believer, imagine nga, unbeliever eh. Titingnan nyo si Judas. Si Judas nga eh. Judas yun eh. Pero makita nyo yung kapangyarihan ng 6th sense, tila baga nalasap niya. Pag nagpalaya siya ng demonyo, binigyan ng Diyos ng kapangyarihan yung 70, di ba? Amen. Mga ano yun eh. Sabi nga ng mensahe, unbeliever yun eh. Kasi nung mangaral ng Panginoong Isus, imagine, unbeliever ang kategory nun. Nung mangaral ng Panginoong Isus, lumaya sila. Amen. Natira 12. Unbeliever yun. Nagpalayas ng demonyo, gumawa ng mga himala. Pero unbeliever yun. Diba? Tapos may isang make-believer, si Judas. Nagawa niya rin yun eh, nakasabayan. Pero pagdating doon sa huling hapunan, lumabas yung totoo niyang kulay, natira yung 11 na true believer. Diba? Kaya makita natin, minsan, ang laki pala nung, no? Ang laki ng confidence ng Diyos sa atin. Minsan kasi, kung ano yung, sabi nga, natatandaan ko yung sabi ni Pastor Daniel sa akin, sabi niya, kung ano yung vision mo, hanggang doon ka lang. Kung ano yung pagkakilala mo sa'yo, hanggang doon ka lang. Kung sa tingin mo, hindi mo kaya yon, hindi kayang i-perform ng Diyos yung mga bagay na yun sa buhay mo, hanggang doon ka lang. Diba? Bakit hindi natin? Kaya sabi nga, let this mind be in you. The mind of Christ. Diba? Sabi ng Romans na renewing our mind. Umpisahan nating linisin yung ating kaisipan. Na kung ano yung mga apostol, kung ano si Kristo, yun yung expectation ng Panginoong Hesus sa atin. No? Na kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung pinerform ng Diyos sa panahon nila, yun din dapat ang ipoperform natin. At hindi natin magagawa yun, hindi yun magagawa ng Diyos sa atin kung yung kaisipan natin ay limitado. No? Sabi niya pa, listen, because of the 6th sense, tingnan natin, anong kayang gawin ng 6th sense? There was a prophet thrown into the lion's den, si Daniel, and because of the 6th sense,
So imagine, dahil sa sixth sense ni Daniel, tinapon siya sa lion's den. Diba? Pero doon sa lion's den na yon, because of that sixth sense also, the lions couldn't eat Daniel. Dahil sa sixth sense mo, dadalhin ka niyon sa isang punto na hindi maganda. Hindi maganda makulong eh, tapos kasama mga lion. Diba? Pero dahil din sa sixth sense na yan, walang magawa yung mga leon, hindi nila kayang kainin si Daniel. Dahil sa sixth sense na yan, mga kapatid, yung tatlong kaibigan ni Daniel ay tinapon sa urno. Pero dahil din sa sixth sense na yan, hindi sila nasunog. At dahil sa sixth sense na yan, nag-appear yung fourth man. Walang iba kundi ng ating Panginoong Isus. Diba? They couldn't get near Him because of that sixth sense. The super sense. No? Kaya ngayong umaga, mga kapatid, pwede ba tayong tumayo? Diba? Minsan mapapatanong ka, bakit ang daming trials, bakit ang daming problema, bakit parang tila baga tinalikuran tayo ng Diyos. Sometimes, way pala ng Diyos yun, mga kapatid. Para turuan tayo. Kumbaga sa anak natin, turuan tayong tumayo sa ating sariling paa. Diba? Nung umalis ang ating Panginoong Jesus, binigyan sila ng gabay. Walang iba kundi yung sixth sense, the Holy Ghost Himself. Diba? Jesus Christ Himself in the form of the Holy Ghost. Kaya sa panahon natin, ganun din. At sabi niya dito, but look, when this body receives the Spirit of God, the immortal life inside of you, pag tinanggap natin ito, mga kapatid, walang ibang gagawin to, sabi niya, it throws this body in subjection to God. Eh, pag tinanggap natin yung Espiritu ng Diyos, eh, sabi nga natin, hindi mo kailangan turuan ng taong mamuhay nang ayon sa salita ng Diyos. Automatically, walang ibang gagawin yung Espiritu ng Diyos, kundi turuang magpailalim ang katawan natin sa salita ng Panginoon. Sa Diyos. Praise God. Kaya sabi nga ng ating Panginoong Isus nung bumabagyo, di ba? Anong sabi ng Panginoong Isus? Nakalimutan nila. Minsan kasi ganun eh, pag bumabagyo yung buhay natin, dami tayong dinadaanan, ang daming problema. Minsan nakakalimutan natin kasama pala natin ng Diyos. Minsan nakakalimutan natin, binigyan pala tayo ng Diyos ng sixth sense. Na kung saan, sabi nga ng mensahe, ang tao'y ginawa to be a master of all circumstances. Kung paano si Adan, mga kapatid, dapat ganun tayo. Kung paano ang ating Panginoong Isus, dapat ganun tayo. Kaya kahit anong gawin nila, mga kapatid, sa panahon ng ating Panginoong Isus, di ba? Walang magawa ang tao. Bakit? Dahil lang ang sixth sense ay operating. At nawa, ang prayer natin, sabi nga ng mensahe, pag hindi mo ginagamit yung sixth sense mo, magiging dormant. Amen. At ang prayer natin ngayong umaga, mga kapatid, turuan tayo ng Diyos na gamitin yung sixth sense na yun. Hanggang sa masanay tayo ng masanay. Hanggang sa maging conscious tayo, mga kapatid. Hanggang sa, kung sa salita natin ay maging muscle memory natin. Faith memory natin. Na sa tuwing nagigipit tayo, tumatakbo tayo sa sixth sense. Hindi natin tinitingnan, mga kapatid, yung mga circumstansya, yung ating sight, yung hearing, yung pakiramdam natin, kundi titingnan lang natin yung sixth sense at walang ibang gagawin niyan kundi dalhin tayo sa mga divine promises ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. At pwede ba nating awitin pusong dalisay? Amen. At tanda natin walang ibang paglalagakan yung sixth sense na yan kundi isang pusong dalisay. Isang pusong handa na magpatuwid sa ating Panginoon. Awitin natin pusong dalisay. Pusong dalisay ang aming nais, likhain mo, O Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais, likhain mo, O Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal,
Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa'yo. Amen. Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Amen. Hallelujah. O Diyos, maraming salamat, Panginoong Jesus, Panginoon, na minsan pa na pinaalala mo sa amin, Panginoon. Sabi mo sa mensahe, this is, the sixth sense is the greatest power who hit the earth, Panginoon. Panginoon, patawad na nakalimutan namin, minsan nakakalimutan namin, Panginoon, na meron kang binigay na greatest power sa amin. And that is our faith. That is your faith, I mean, Panginoon. That is your faith in us, Panginoon. At Lord God, patawad sa mga unbelief, sa doubt, Panginoon. Lord, turuan mo kami to unlock the sixth sense, Panginoon. Turuan mo kaming i-yield ang buong five senses namin, Panginoon. Senses ng body, senses ng spirit, Panginoon. To that sixth sense, which is faith, Panginoon. At Lord, tulungan mo kami to be the master of all circumstances, Panginoon. Panginoon, ngayong umaga, nawa ay i-engrave mo sa puso namin sa tuwing dadako kami sa buhay ng aming trials, paghihirap, Panginoon, pangangailangan. Lagi mong ipaalala sa amin, Panginoon, there is a sixth sense that to can tap the divine promises of God, Panginoon. At Lord, give us enough faith, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na ikaw nangako sa tuwing kami makakaramdam ng panghihina ng katawan, Panginoon, lagi mo kaming paalalahanan, Panginoon, that there is a sixth sense. At walang ibang gagawin ng sixth sense na ito kundi daling kami sa salita mo, Panginoon, that by your stripes we were healed, Panginoon. At Lord, tulungan mo kaming lumakad hindi sa pamagitan ng aming paningin, hindi sa pamagitan ng aming mga senses ng katawan, but by our sixth sense, Panginoon. At Lord, maraming salamat na ipinakita mo sa amin kung ano yung purpose namin, Panginoon. At Lord, yun yung nawala ni Adan, yun yung nakalimutan ng mga believer, Panginoon, to be the master of all circumstances, Lord God. At Lord God, we believe, ginawa mo ang tao to be an amateur God, Panginoon, to have a dominion sa earth, Panginoon. Kaya, Panginoon, we believe we have a dominion, Panginoon. Sa kasalanan, Panginoon, we have a dominion, Panginoon, sa mga bagay na nangyayari. Kung paanong pinahintulot mo, Panginoon, at umabot ang mensahero sa ganong kalagayan, Panginoon, that he can speak the word into existence, Panginoon. Lord God, we believe, sineshape mo yung puso namin, sineshape mo yung aming karakter, at nililinis mo yung aming kaisipan upang ihanda kami sa dakilang bagay na yon, Panginoon. At Lord, we pray, Panginoon, help us to operate, Panginoon, that sixth sense, Panginoon. Tulungan mo kami, tanggalin yung mga bara ng aming channels, Panginoon, so that you can work, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, so that we can be a living epistle, Panginoon, na kung paano sila sa New Testament, Panginoon, ganun kami. O Diyos,
Na kung paano yung buhay nila ay may kapangyarihan, Panginoon, ganun din ang aming buhay, Panginoon. At Lord, we pray, Panginoon, na patuloy kung may mga kaluluwa, Lord God, na kailangan ng kagalingan, ikaw po ang magbigay ng healing of the soul, Panginoon. At Lord, sa aming mga kapatid, patuloy naming inangat through our sixth sense, Panginoon, we believe that by your stripes, they are healed, Panginoon. Ang mga na ginagawa ng ospital, ng doktor, ito ay nagiging kasangkapan, Panginoon, upang mapabuti ang kanilang kalagayan. But Lord, ikaw ang nagre-repair ng mga tissue, ikaw ang nagre-repair, Panginoon, ng mga organs, ikaw ang nagpapalakas ng mga katawan, Panginoon nila. And Lord, we believe, Panginoon, ikaw din ang magre-recreate ng mga cells, Panginoon, na na-damage o na namatay, Panginoon. At Lord, we believe, Panginoon, ang kagalingan ay nasa kanila, Panginoon. At Lord, tulungan mo rin po ang aming mga kapatid na matap ang sixth sense na ito, Panginoon. Kung paano, gaano katotoo yung aming pangamoy, gaano katotoo yung aming pandama, pandinig, kung gaano katotoo na nadidinig namin itong boses na nandito, Panginoon, sa speaker, ganito din katotoo yung sixth sense, Panginoon. At Lord, tulungan mo kami, yung aming puso'y maangkla dito, Panginoon, na ito'y ma-revealed sa amin, Panginoon. At Lord God, maraming salamat dahil lahat ito'y dahil lahat ito'y galing sa iyong biyaya, Panginoon. Hindi kami ito, Panginoon, kundi ikaw na kumikilos sa bawat believer, Panginoon. Kaya Lord God, ngayong umaga, patuloy, Panginoon, ikaw ang magbigay ng revelation sa bawat isa. At Lord God, nawa ay umuwi kami sa aming mga tahanan na mayroong daladalang golden nuggets, Panginoon, Lord God. Lord God, inangat namin Sister Rose na nasa ospital, Sister Balen, Panginoon, Sister Erma, Panginoon, Brother Tawing, Sister Maria, at iba pang kapatiran, Panginoon. Lord God, inangat din namin ang mga kapatid namin sa Puerto Princesa, ang Limpiado family, O Diyos. Ikaw po ang mangusap, Panginoon, sa kanilang pastor, Panginoon. Lord God, na makabalik sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. At magsaayos ng gawain na naroon, Panginoon. Lord God, we pray din sa patuloy na recovery, Panginoon, ni Pastor Ray Cabildo, salamat sa successful na operation ng mga nakaraan. We are praying sa kanyang fully recovered, Panginoon, na katawan, Panginoon, after operation, Panginoon, Lord God. Lord God, we pray din, Lord God, sa mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Ikaw kumatagpo, Lord, at salamat sa magandang panahon binigay mo sa amin, bagamat may bagyo ay hindi umulan, Panginoon. At Lord, maraming salamat at pagpalain mo nawa bawat isa ngayong umaga, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Namang kulang sa panalangin ito, Panginoon, ikaw po ang magdagdag, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Makaupo muna tayo, mga kapatid. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God, no? Nakaka-challenge, no? Praise God dahil talagang mabiyaya ang ating Panginoon, no? Napakainam na ipaalala sa atin ng Panginoon, mayroong sixth sense, no? Mayroong super sense, no? At ngayon po ay awitin natin itong banal mong tahanan habang inawit natin, pwede tayo magbigay sa ating Panginoon. Tulong at pwede din po tayo dito sa mission fund na box. Dito na lang tayo maglagay ng special offering para kay Sister Rose, no? Para kahit pa paano makatulong sa ospital, mga kapatid. Pating mo, ikaw ay mamasdan, makaniikaan, sa'yo ay pumisa. Ang puso ko'y dinudulog minsan pa. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Nagsusumango. Pagindapating mo. Ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay
pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Haluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa ang puso ko'y pwede ba tayong tumayo? Sa'yo nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-idapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magkanigat, sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lukluk ka ng iyong wagas na pagsinta. Haluyan ng mga hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Hiling ko si Brother Gideon na mag-closing prayer kasama ng prayer para sa mga kaloob. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa natapos sa aming gawain, Lord. Sa salita mo, Panginoon, namin napakinggan. Dagdag kalakasan mo, Panginoon, na magamit namin habang kami po ay dadantay ng iyong muling pagbabalik, Panginoon. Sa pamagitan ng Super Sense na ito, Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya, Panginoon. Lalo na kapag kami ay nasa ilalim ng aming buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Nadalangin din namin, Panginoon, ang mga kaloob na di sa aming harapan, Panginoon. Pagpalain niyo po ito mapunta sa mga dapat pagdaanan, Panginoong Isus, makatulong, Panginoon, sa kailangan. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain niyo po ang hanap buhay ng bawat isa, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming pastor, Panginoon, sa gayon bumaba sa amin ang pagpapalat din, Hallelujah. Simula sa spiritual, Panginoon, hanggang material, financial, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, kami lahat nandito. Kaya hindi na aming mga kapatiran na hindi nakarating, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po, Panginoon, na pagsama sa kanila, Panginoon. Ano man, Panginoon, kailang pinagdaraanan, Panginoon, kaya hindi sila nakapunta, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na pagkaingat, pagpapalo niyo po. Sa gayon, sa sunod na linggo, Panginoon, kasama-sama, Panginoon, sa dakot. Dalangin namin, Panginoon, ang pag-iingat sa aming pag-uwi, Panginoong Jesus. Ikaw ang siyang makita sa aming buhay, sa lahat ng nakakilala sa aming, Panginoon. Maging ilaw kami sa matitim na ano man ang mga bagay na hindi ko nabanggit sa dalangin na ito, Panginoon. Ikaw siya. In Jesus' name we pray. God bless you, mga kapatid. At tayo po ay natatapos na. Awitin natin, everybody ought to know, at tayo magkamayan. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought
to know. Amen. Maraming salamat po. Natatapos na po tayo sa ating gawain. Amen. Paglabas natin Manila ka, may nakikita ka bang silang dito? Wala, di ba? Ano po? You wait.